Clothes. So, hi guys! Nandito na ako sa room ko, sa studio room na nirarentang ko ito sa city. And afternoon shift, CN ako for 2 days. So, yeah. I'm thankful. Medyo aliwan ngayon. Di masyado pagod. Di masyado maraming ginagawa. Ayun guys, di ko alam. Ayun, bukas mag-jogging ako. Samahan niyo ako sa pag-jog. So, yeah. So, yan. So, ang kwarto ko. Ayan na. Yan na yung kwarto ko, guys. Ito yung bookshelf. Ginagawa akong closet. Nilagyan ko siya ng curtains. Kasi ang bala ko dyan, ilagay sa walk-in closet. Then, glass na lang yung walk-in closet ko. If ever, magkaroon ako ng condo. Diba? So, yeah. See you in the other day. Yung ngipin ko, ayan, samahan niyo ako sa pagbabago ng ngipin ko. Ibalik natin yung dati nating ngipin na maganda. So, see you soon. Later. See you in any other vlog or next day vlog. 2,000 years later. Years later. Ayan, after mag-jogging, sumaglit muna ako sa ospital kasi may event pa ako kahit late na. So, yan po ang event anniversary and So guys, tingnan niyo yung pagkakaiba ng Samsung sa iPhone. Ito na yung iPhone. I've been using iPhone. Napakaliwanag, diba? Kitang-kita niya, hindi siya blurred. Napakaliwanag niya pag nilapit ko. Ayan yung nasabi ko sa inyo, may piklat akong star yan. So, yan. Grabe no guys. Yan yung itsura ko. Ito ang aking mukha guys. Yan, walang kahit ano yan guys. So, yeah. Thank you for watching my vlog. Kahit pa paano guys, may nanonood. So, yeah. Samahan niyo ako sa aking pangarap guys. Nakita niyo naman guys. From student ako guys. From, nagwo-work ako from my first degree. Sayang nga yung vlog ko dati noong 2009. Kasi yung first YouTube channel ko 2009. Yung first video ko dun ay si Lee Min Ho. Guys, si Lee Min Ho ang first video ko guys doon. So, 2009 or 2006. I think 2006 ata, 2009. I forgot na. Basta yung unang YouTube. Tapos yun ay nag-close. Tapos nag-upgrade na si YouTube. So, dinedit ko na yung old YouTube ko kahit monetize yun guys. Kasi dati, 10 subscriber monetize ka na eh. Pero ngayon, 1,000 na ang monetization mo. Kaya,
ayun. So, bago na yung YouTube ko na yan. Nag-start yan 2013, I think, or 2011, I forgot. So, yung ibang video kasi na-delete ko na. So, late upload yung iba dyan. Nakita nyo yung payat pa ako, nung okay pa yung ngipin ko. And, ngayon, mataba ko, di ba? So, yeah, samahan niyo ako sa aking pangarap. From the beginning, na ako'y nag-aaral hanggang sa naging registered nurse ako, hanggang saan pa tayo tutungo, di ba? So, yeah, di natin dapat yun sabihin. So, go with the flow, just do what you want to do. Basta be good, do no harm, na wala kang tinatapakang ibang tao, guys. Ganun ba? Na simple, ganun ka simple, guys. Be humble. So, yeah, see you on my any other vlog. Thank you for watching me. Guys, yung aking gamitan yan, no, diba? Nilagyan ko lang ng cortina, diba? Yung violin ko, ayan, yung violin ko. And yung gitara ko nandun. Okay, sa province kasi yung isa kong gitara at electric guitar ko. Ito yung papalitan ko ng bookshop. Ganito yung papalit ko sa kanya. Tapos yung bed ko yung papalitan ko para sakit na sa katawan. I need to sleep comfortably. So, yeah. See you on my any other vlog. So, this vlog contains of January to February or March vlog. Depends on my time na may magawa ko siya, guys. Or maybe January to February vlog ko, guys. So, yeah. See you in any other day or the next day, guys. So, yeah. That's all. Miss Isolde. 2,000 years later. So, yun guys, nandito na ako. Lumabas kasi ako guys. Bumili ako ng favorite ko, lugaw. Bumili ako ng lugaw. Favorite ko talaga yung lugaw ever since. As you can see, if you're watching me in the previous video, I love lugaw. I love lugaw guys. So, yun. Love na love ko talaga yung lugaw kasi it reminds me of the hospital kung saan ako pinanganak, yung Marcaper Medical Center. Sa hospital kasi ako pinanganak. So, ayun guys. So, na-delete pala yung camera ko, yung video ko sa previous guys. At nabura siya sa isa kong phone. So, today I've been using phone. Hindi ko na ilalagay yung video na yun kasi di mabasa sa Samsung. So, bumili kasi ako nito. I will try this one. Pero, na-realize ko, meron palang mas updated dito. So, I bought this for 2,800, 2,900. Pero, walang SD card, guys. So, bibili na lang ako ng Omni Pocket camera. So, nakita ko mga 27,000 yung Omni pang vlog na camera. So, yun. Bakit ba? So, pina-follow up ko doon sa seller. I don't know kung ano ni-reply niya yun. And then, bumili ako ng something Korean. Alam mo Korean yung ginagamit ko mga essential ko sa face and everything. Yun lang ang binili ko, nothing else. And yung bumili ako ng rosary to protect me from anywhere I go. Like, sa hospital ng Maynila. Ako nagtatrabaho, hospital ng Maynila Medical Center. So, bumili ako ng 2 peraso. Ever since kasi nag-aaral ako ng nursing, lagi ako may bracelet na may parang rosary. So, yung isa ko as luma na, tapos yung isa napatid. Nawala yung cross na sa pero nakita ko yung cross eh. Ang hirap nang itakid. Sumunod pa na ba? Ayan. So, lagi ako may ganyan ever since nag-aaral ako to protect me. Kasi minsan kasi may mga salbaheng evil na tao. So, you need to pray for them. So, yun. Pag na-pray po na sila, parang may lesson silang na-realize, guys. So, may karma. May lesson, guys. So, yun. Ayan, bumili ako ng milk tea. Yung favorite ko sa Big Bro. Actually, bawal ako mag-milk tea kasi mahina yung lalamunan ko. So, na-realize ko, hindi ako nagpapalagay ng sugar. So, ito, 0 sugar ito guys. Yung binili kong strawberry with cream cheese. Kasi, alam ng boyfriend ko yan na favorite ko strawberry.
Yan, favorite ko yung strawberry pagdating sa mga drinks. Pangalawa doon, vanilla and choco. Dati kasi, nag-uusap kami nagkakilalan pala ng boyfriend ko. Tinanong niya ako, ng favorite ko sa drink. Sabi ko noon, choco. Kaya yung pangalan ng aso niya, choco. So, yun. Yun. Then, yung next ko na drinks, kasi mamayang gabi ko, ayan, bumila ako ng choco. Choco and cream. Yung aking favorite dati, choco. Tapos, tikpan ko yung strawberry banana na queen ice cream. May basta Q ice cream. Yun, na-favorite ko na siya yung strawberry with banana or strawberry. Kahit sa Starbucks, strawberry pa rin ako nung ako ay nagkatrabaho sa BDO. No, sa first degree ko na natapos. Hanggang ako ay naging nurse, nag-aaral ulit ako ng new degree. Pangalawang degree, ayun, strawberry. Then pangalawa, vanilla. Pangatlo yung vanilla, choco yung next. So, yun. Then, hindi mawawala sa akin yung, ano tawag doon? Yakult, guys. Kasi, ang ginagawa ko sa Yakult, nilalagay, pa ako nagtitimpla ng juice, nilalagyan ko ng Yakult. Yan, ito. Minimix ko siya sa akin drinks. That's my technique. Sa province, gumagawa ko ng sarili kong milk tea. Yung mga pamangkin ko, isa ko pamangkin nandun sa province, pupunta yun. Ang ginagawa ko sa kanya, milk tea. Ako ang nagtitimpla. Nung buhay pa si mother, gusto niya yung milk tea ko. So, mixture ako niyan, guys. Halo-halo milk tea. Nakatikim na kayo. Parang i-ano mo lang siya. I-scramble mo lang dun sa ano. Then, masarap siya, guys. That's my milk tea, halo-halo milk tea. Giniling ko lahat ng flavor. Tapos, ayun, naging milk tea. Sarap, guys. Oh, wag niyong gagayahin. Originally mine yun. Ako naglagay sa Facebook ko niya. Ayun. Yun, guys. Kahapon nag-jogging ako. 3 kilometer lang pala yung nag-jog ko. 3.120. So, 240 kasi per round ikot. So, 13 ikot, equivalent to 3,120 meters. Equivalent to 3.1 kilometers. So, nag-usap kami ni ma'am. Binigyan niya ako ng application para ma-monitor ko yung pagja-jogging ko. Nakita ko sa kanya, my God, 9 kilometer. Alam mo, guys, pagod na ako sa 3 kilometer, guys. Paikot-ikot doon sa active part. Guys, I love math, guys. Kasi elementary, nilalaban ako sa Math Olympiad. Nilaban nila ako sa Civica Cultura kasi I love history. Nilaban nila ako sa English. Yan ang tatlo yung nilalaban ako. Minsan sa science, minsan lang, isang beses, dalawang beses lang sa science nilaban. Pero most of the time, Math Olympiad, mathematics, sa subject, civic at cultura, when it comes to history. Yung last yung English, hindi ko naman ako magaling sa English na, pero last yun, pero science, guys, yan yung aking mga nilalaban ako. Una, Math Olympiad, pangalawa, civic at cultura, pangatlo, anong tawag dito, science, then yung pang-apat, English. Pero isang beses lang ako sa English kasi mas love ko talaga yung science. Science, math, and pati sa drawing, guys. Most of the time, taon-taon, nilalaban ako sa drawing ng district, sa district of Mugpog, and then naglaban na ng lahat ng mga distrito ng mga schools nung elementary. Nung high school ako, scholar ako ng government. They call it ESC scholar from first year to fourth year. Hindi ako nagbabayad ng tuition kasi yung aking grade is matataas. So, class top na chair ako sa klase namin. Always. Hindi lang ako napapasama sa buong, first year, hindi ako napapasama kasi ang daming kalaban. Nagkakaroon ako ng isang line of 7.
Kaya hindi ako napapasama sa buong first year like that. Nagkaroon ako lang ng 7. Tapos nung fourth year ako nagkaroon ako ng 7. Pero nung second year, third year, hindi ako nagkaroon ng 7. Kasi marami akong ka-competition. Hindi ako napasama sa buong, halimbawa third year, buong second year. Pero sa klase namin, kahit naman nung first year ako nagkaroon ako ng 7, ang pinaka the best top notcher na position ko nung first year ako, top 3. Then guys, alam niyo nung nalaman niya na ako daw may kalibin, tuwan-tuwa siya guys. Pinalantakan niya sa social media. Kasi nga, ayun din wala akong ganong history. Hindi naman ako, actually wala talaga ako guys ka-live-in. Dito ako nakatira kay Kuya Warren na building. Like, nung nasa third floor pa ako, wala akong ka-live-in doon. Si Kuya Warren yung evidence ko, wala akong ka-live-in. Tsaka asawa, wala akong ka-live-in doon. Ang kapatid ko ang nandun. May nagsira talaga sa akin guys. Tapos, syempre nakikita nila maayos ako. From elementary to maayos akong bata. Lagi ako nakaayos. Paglalabas ako, maganda suot ko. Ang kinangkaya nila, sa sobrang puris nila sa akin, like, pinakamanis na bata, maayos na bata, elementary, high school, maayos na bata, pero no high school, nagpapans ako kasi ayokong magpaligaw. Pag pupunta ako sa school, nakapants ako kasi ayoko magpaligaw, ayoko magsuot ng inarteng damit. Kasi scholar ako eh. Pero marami naliligaw, ayoko lang. Tapos ngayon, syempre baka nakita nila na maarte ako manamit, yan, nag-skirt ako and everything, what's all, and everything and all. Guys, ito na yung kinasanayan ko, ito talaga ako, nung bata pa ako. High school lang ako nagbago kasi maraming nanliligaw, ayoko magpaligaw. Kasi scholar ako noon. Ngayon, nung ako ay nasa dorm, bawal din itong mga ganitong mga skirt na dami. Pero marami akong ganito. Pero pag nasa province ako, pag nasa labas ako ng dormitory, sa mga madre, naka-skirt ako, wala akong pakialam. Yung paglabas ko dito, nandito ako sa Warren, skirt, short, wala akong pakialam. Pero, di ba guys, it doesn't define who you are, kung ano yung pananamit mo guys. Diba? Kung ano yung pananamit ko, pag nakausap mo ako, mas simple pa ako doon sa nakasimpleng nakikita nyo guys. Yung nakikita nyo simpleng manamit, mas simple pa ako doon magsalita. Hindi ako maarteng babae. Kumbaga, yung damit ko lang yan kasi nasanay na ako, expression ko yan eh. Pati mainit, yun ako eh. Who cares, diba? Matanda na ako para ganyan pa. So, pag lumalabas ako sa province, talaga wala akong pakialam. Kung nasa bayak ganyan ako, sabi sa akin ng nanay ko, magpalit ka ng damit, lalabas ka, ganyan. So, ganun kasi yung orientation sa akin guys, nung bata pa ako. Pag lalabas ako ng bahay, Erika, magpalit ka ng damit. Kasi lalabas ka, may masasabi sa yung mga tao, dapat maayos ka, ganyan. So, pag naka-short na maiksi, papapalit ng nanay yun. Basta maayos na damit. Pero ngayon, matanda na ako, who cares naman, diba? Hindi na ako below 18 years old. Minor age lang yan, guys. So, yun, guys. Ayan. Basta, this video, itatitle ko dito na your outfit doesn't define who you are, guys. Merong simpleng tao pero mayaman pala. Yun, pag kinausap mo, social yung pananalita. Pero pag ako, ito yung suot ko, nakaayos ako. Pag kinausap mo ako, probinsyana ako guys. Hindi ako nag-aanarte guys. Katulad nung sa probinsya, pumunta ng Manila, nagbago na yung pananalita. Hindi ako ganun guys. Simple lang ako. Actually, meron nanira sa akin na luka-luka pa ako guys. So, sobrang ko alam kung nainggit siya or what. Naluka-luka na daw ako. Na kailangan ko magpatingin sa psychiatrist. Ganon guys. Dahil sa ex-boyfriend ko guys. Ganon siya katindi.
Ganun katinding panira niya sa akin, guys. Ayaw niya magpatalo. Gusto niya siya yung the best. Ngayon, excuse me, nagigil ako. Ngayon, naging registered nurse na ako. Ewan ko lang kung ano yung maririnig ko kasi hindi ko naman sila ka-Facebook. Hindi ko sila friends. Alam niyo guys, sa totoo lang, konti lang ang kaibigan ko sa Marinduque. Marami ako dating kaibigan guys. Pero, nag-limit na ako simula nung sinabihan ako ng ka-live-in, may ka-live-in daw. Tapos sinabihan akong luka-luka. Kasi na-realize ko, in the latter end, kung sino yung tunay kong kaibigan, yung nandyan pa rin sa akin hanggang ngayon. Kaya yun lang, itinuturing ko na kaibigan. Kunti lang sila guys. Talaga guys, sabi na, the same feathers fits together guys, no? Diba? Pa nagsama-sama yung nagtipon-tipon yung naiingit sa'yo, their fits together. Kumbaga, sama-samang pwersa. Tapos, yun guys, yun ang masasabi ko. I'm very busy on my career. So, kung may nababasa kayo sa kanilang Facebook na kung ano-ano, well, di ko na yung problema. I'm happy with my life, guys. I am working so hard. So, yun guys, day off ko ngayon. And nakita nyo naman yung kwarto ko dito sa Makati. Kahit ganito ko kalit, mahal ito guys. 8,000 to. So, sana magkaroon tayo ng condo na. Yung tinatarget ko ngayon kasi dito talaga dito sa area na to, actually, nung dumating previous year ko dito, 5 years na tumira ako from 2007 to 2011. Hindi maingay dito. Ang nag-ingay lang dito, yung babaeng umiiyak sa gabi. Which is, lahat na nandito natotraumatize sa kanya. Kasi iyak niya ng iyak. Ako nasa Bangko de Oro pa nun. Yun na ang maingay dito nun. Wala dito maingay nun. Yung magpitat sa akin yung taga doon na sabi, Erga, may umiiyak sa building na tinitirhan mo, ganyan. Hala na to yung kapatid ko. Ayoko yung nasa Bangko de Oro, so chat ko yung kapatid ko, hindi umiiyak dyan. Yung umiiyak pa rin dati. Bueno, sabi ko, nandiyan na naman siya, ganyan, ayan. Nakaka-distract, pati yung mga tao sa labas. Nadidistract na din sa kanya. Yun ang maingay dito sa building dati, pero hello, I am not the one guy. Hindi ako umiiyak dito na umiyak lang ako dito isang beses kasi napagkamalan ako na ako yun. Hindi ako yun. Hindi ako yung umiiyak na yun. Ako yung napagbintangang ako yung umiiyak. Parang sino ba nag-suffer? Yung fear ako. Diba? Nagtatrabaho sa Bangko de Oro. Ayun. And then bumalik ako dito 2021. So, 2021, 22, 23, 24. So, 4 years na ako. So, ibig sabihin, mag 9 years na pala ako sa Makati dito sa building na to. So, wala dito maingay dito sa building. Nadinig nyo naman, nare-record nyo yung mga bata sa labas maiingay. At the same time, sa umaga yan, guys. Pero, nung previous na tira ko dito, hindi ganun kaingay yung mga bata. Parang 2024 to 2025 lang maingay. Kasi noong 2023, ang maingay yung mga lalaki nakatambay dun. Yung maingay, mga lalaki daw nakatambay. May video pa nga ako nun eh. Kasi may CCTV ako dito sa bintana. Tapos, yun yung maingay dyan. So, may maingay din minsan sa gabi. Lalo na pag Friday, pag day off siguro nila. Nagbibideo office sila. Tapos, ang dami pang mga masasamang word na nadidinig ko din. Which is not a figure. Yun ang aking dito. Kumbaga, dapat nga, nagreklamo na ako sa barangay hall. Kasi yung iba pwedeng magreklamo eh. Sa ibang nagre-reklamo pag ganun eh. Yung parang ginawang beer house na yung street. Hindi naman lang sila yung tao dito. Kumbaga, nagtatrabaho yung iba dito. Katulad ko, nurse ako. Kailangan ko magpahinga.
guys. Kung yun lang ang kanilang gawain, mag-inom at magtambay, matuto naman sila ni respeto na nagre-rent dito, na residente dito. Diba? Sa labas talaga maingay. Kaya nagtitis ako dito kasi I love this building. Dito ako nakapasa sa board exam, dito ako nag-stand out. Kumbaga na-fall ako dito ako nag-stand out, guys. Kasi ako nagbabayad ng rental ko dito. Walang independent living ako, guys. Wala akong hinihinga na iba. Kasi nung dati kasi pare nasa abroad. So, tumutulong siya sa akin dito sa pagbayad ng rent. Pero yung expenses araw-araw, yan ako na ang nagbabayad ng. Pero tatay ko nagbabayad ng rent. Dati kasi rent namin dito is 6,000 nung time na yun. 6 yata or 5. Basta kasama ng kuryente. Yan. Basta yung una yun. Pero ngayon, ako na nagbabayad. So, na-realize ko, ayoko na pala magbayad ng rent ng condo. So, naghahanap pa ako ng condo na 1 bedroom talaga na yung division ay semento, hindi kahoy. Parang ngayon yung mga condo 6 million, hindi naman bahay at lupa. Ngayon, pag nasira yung condo, nasaan yung 6 million mo? May babalik ba sa'yo? Kung bakit mahal yan, actually sa Korea, yung mga apartment and condo mura lang. Oo, nagko-cost lang sa kanila ng 600,000 to 800,000 yung condo or apartment na yung ganun sa kanila, Airbnb. Ang mahal sa Korea, bahay at lupa. Yung mga nasa private area. Yun ang research kasi ako nun. Pati yung boyfriend ko, yun din ang kwento niya sa akin. Ang mahal doon, mga nasa village, yung mga ganun, bahay at lupa. Pag muli ka ng lupa na may bahay na mahal. Pero yung mga apartments and condo, mura lang, can afford mo. Lalo na pag nakita nilang ikaw ay nurse, like that, engineer. Yun ang nila. Sa US din, kapag nakita nilang ikaw ay nurse, USR, nagtatrabaho sa hospital, pwede ka nilang bigyan ng bahay na parang siyang parang rent to own siya, third deducted to your salary. Parang papasado ka sa requirement nila. Hindi sila nagbibigay basta-basta ng bahay at lupa nang wala kang trabaho na yung sweldo mo. Kasi alam nila na ganito yung sweldo mo. You can afford it. Kaya pag nalaman na. So, yun guys. May tumawag kasi sa akin about register. Register? Hindi naman ako nagpaparegister. Nagpa-register lang naman ako landless. Pero di naman niya sinabi yung landless siya. Diba? Tapos, sorry po, ganun arte-arte. Tapos yun guys. Let's continue. Yun. Kasi, actually, pag ako nasasaktan, kinakalimutan ko guys. Yung pinag-aaralan kong kalimutan about sa kanya. Kahit kaibigan guys. Pag halimbawa nakita ko yung kaibigan, sinastan ako niyang kaibigan ko na yan. Yun ang natatandaan ko sa kanya. Pero about sa kanya, nakalimutan ko na. Yun lang ang matatandaan ko sa kanya. Kaya pag tinanong ako, diba, kilala mo ba to? Hindi ko kilala. Kasi kapag pinilit niya akong kilala ko siya, at pinilit niya ako, kilala daw ako, sabihin ko, natatandaan ko, yan yung nanakit sa akin. Yun ang masasabi ko sa kanya. Acceptin niya. Totoo, diba? Oh. Katulad sa ex ko, hindi ko siya kilala. So, bakit hindi ko siya kilala? Huwag niyo akong pilitin. Kasi sasabihin ko, yan yung nanakit sa akin. Oh, kaya wag na siyang magtanong, diba? Kung sasabihin naman niyang sinisiraan ko siya, gano'n. Hindi ko siya sinisiraan, yun ang kanyang identity. Sa pagkakilala ko sa kanya. Diba? Kaya huwag na silang magtanong. Kasi hindi ko na, it's not my fault anymore. I am moving on and I'm happy. So, bakit pa tinatanong sa akin?
Baka gusto nyo sabihin ko na masama pagkakilala ko dyan kasi maraming nilokong babae. Isa ako sa mga nilokong. So sasabihin, sinirasiraan ko siya. Hindi na problema eh. Huwag na lang sila magtanong sa akin, guys. Kasi if you are asking for the references, bad reference niya sa akin, guys. Buti sana kung utang lang yun, di ba? May utang ngayon sa akin. Tapos, syempre, pag sinabi mong, halimbawa ako, sinabi ko may utang siya sa akin, sigurado, yung ex na yan, maghahanap yun ng butas na mas maraming utang yan. Bulihin nyo nga yan. Mas maraming utang yan sa credit card. Pero sa totoo lang, bayad na ako. Buti na nga lang, guys, hindi ganun kalaki ang credit limit ko, kaya nabayaran ko yun. At hindi ko talaga overswipe yun, guys. So, yun guys, ayoko din na may history. Like, for example, ako magbo-boyfriend ako. Sabi ko dun sa boyfriend kong Korean. Ayokong, bakit ako single, ganyan. Hindi ako nagbo-boyfriend. Kasi, ayoko ng history na may ka-live-in, guys. Kasi, I was mistakenly abused by the term may ka-live-in. Hindi, wala akong ka-live-in eh. Di ba abuse na din yung term na yun, guys? So, wala akong ka-live-in. Kaya ayoko ng boyfriend na may naging ka-live-in. Ayoko din ng lalaki na may asawa. Sa una. Kasi ako, wala akong asawa. Single ako. I've never been like that. Kung halimbawa mo may nangyari sa akin nun, yun lang kinuha niya para saktan ako. 'Di ba? Hindi lang pala ako ganun, isa lang ganun, 'di ba? Ang pangit isipin, guys. Kaya ay kahit naman na kung halimbawa may nangyari na, for example, sa'yo may nangyari na sa'yo, dahil sa boyfriend mo naniwala ka. Huwag mo sanang abuse yung sarili mo, guys. Ako, kung may nangyari sa akin mga ganyan, porket may nangyari sa'yo, papariwala ka na, papatol ka na kanina lalaki, makikipag-sex ka na, para lang ma-active yung sexuality. So, hindi ako ganun, guys. Hindi ako ganun babae. Nakita mo naman, single ako, wala ka nakikita sa akin lalaki dyan. Kahit ganyan yung pananamit ko, sexy, like skirt, short, naka-spaghetti, wala kang makikita sa akin na lalaki dyan. Kausapin nyo ako, hindi ako ganyang social talaga. Napakasimple kong manalita. Kaya sabi ko sa boyfriend ko, ayoko mapangasawa ang may nakapangasawa na, like, mga na-divorce o na-anal sa una. Halimbawa, may naligo sa akin na anal sa una, hindi ko tatanggapin, guys. Kasi single ako eh. Wala akong history of live-in. Wala akong history of marriage like that. I never been like that girl, guys. Hindi ako nakikipag-live-in at hindi ako doon sang-ayon sa term na yun. Yung mga talks ko na ito, guys, marami kayong matutunan sa akin. Tingnan mo, guys, ang pangit na talaga ng ngipin. Kailangan ko na ipaayos. Yun lang masasabi ko, guys. Ayoko makapangasawa ng lalaki may asawa sa una na nagkinasal na. In Tagalog to. Ayoko din ng lalaki na may naging ka-live-in na o kaya may anak na sa una. Kasi ako single entity. Wala akong anak sa una. Wala akong napangasawa. Lalong-lalo na wala akong naging ka-live-in. I want dignified. Dignified or on moral. Kasi ganun sa tatay ko, guys.
Sa nanay at tatay ko, wala silang naging kalibin, wala silang kung ano man. So, yun na masasabi ko. Kung halimbawa na may nangyari na sa inyo, hindi naman kayo kinasal, hindi naman kayo live, okay lang yan. Okay lang yan, may nangyari sa inyo. Hindi naman naging kayo. Ang pangit doon, naging kalibin mo siya. Ang pangit doon, kinasal kayo, tapos naghiwalay, tapos may anak, di ba? Parang wala yun sa Bible. Hindi ako sang-ayon sa mga ganong bagay, guys. Kaya, napaka-single kong tao ngayon, sabi ko sa boyfriend ko. I'm very curious sa papapangasawa ko. Medyo mahigpit ako. Tumanda na akong ganito, tapos sasayangin ko lang yung sarili ko. Ganun ba? Saan yung pinag-aralan ko? Sa Madre ako tumira. Sa St. Mary's ako nag-aaral first degree ko. Nang may master pa ako. Tapos, wala ko ng batong ipupukpuk ko sa sarili ko. Yung papahirapan ko lang sarili ko. Nga ganun. In term na, sasabihin ng mother ko na, Erika, kumuha ka na ng bato para ipukpuk sa sarili mo. Mga ganun tipo. Yun yung kasabihan sa Marinduque. Ang ibig sabihin nun, kumuha ka lang ng boyfriend na siyang sisira sa'yo, guys. Kaya kumuha ka lang ng asawa mo na siyang magpapahirap sa'yo. Kaya, kaya kumanin sa isip ko yan, guys. Hindi ko kailangan kumuha ng bato para ipukpuk sa sarili ko. Yun lang yun, guys. So, sana may natutunan kayo sa aking vlog, guys. So, yeah. So, see you later, guys. O kaya, next day. Tumanda na ang lola. Hi to my boyfriend if you're watching in Korea. So, yeah. Bye. The next day. Lalaki pa guys yung nag-iinit paggabi, parang nag-inuman, ganyan. Parang beer house na yata dito sa street na to. Pero alam mo, lumabas ako nun. Pagtingin ko sa ibang street, tahimik. Dito lang sa MO Campo maingay. Yun, hindi ako makatulog. Hindi ako nakatulog ngayon. May pasok pa mamayang alas 2 p.m. So, aalis ako 1:30. Hindi na ako nakatulog. Anong oras na? Si datong orasan ko. Anong oras na? Ayan. Ayan, oh. Mag-aalas 8 na ng umaga. Hindi pa ako nakakatulog. Kasi, andin ako kahapon. Gumising ako alas 12 ng tanghali. Nanood ako ng videos. Nag-YouTube ako. After that, bumila ako ng ulam sa palengke. That. Tapos gusto ko sanang mag-review kaso ang ingay ng mga bata. Ingay. Hindi lang sila yung maingay, may matatanda rin yung mga siguro magulang, lalaki pa nga. Sobrang dinig talaga dito, guys. Tapos hindi ako makapag-focus. Nanood na lang ako ng Netflix habang nagluto. First, hindi ako nagluluto palagi dito, so nagluto kahapon ng ulam ko for the first time. Hindi ako nagluluto kasi bili ko ng bili sa labas. So, wala nang time, pagod na ako. So, trinay ko, pagkatapos ko nanood ulit ako Netflix. Maingay pa rin, gabi na, may nag-iingay pa rin, nakatambay dyan sa labasan. May lalaki pang nagaganon, nagatagan, parang nakikinig siya. Kung anong, parang nakikinig siya. Parang dito kasi sa bahay ng building na to, may upuan dyan sa baba. Pwede ka lang umupo, pwede kang makinig. Madidinig mo talaga. Pag ikaw tumambay dyan, meron talaga nakikinig, guys. Kaya, yung privacy parang, kaya I'm looking forward na magkaroon ng condo. Nagtitiis lang ako, sana magkaroon na ako ng condo. Pag talaga ako yung nakalon sa GSIS ko, magpupunto na talaga ako. Hindi naman good. Tingnan mo, may naririnig kayong boses na lalaki, siya yung maingay. Kasi, boses niya naman talaga yung guys eh. Kahit gabi, 1:00, 2:00, ganyan guys. Diyos ko.
Hindi na ako makatulog, guys. My God. Sana sa bahay nila, may maingay din sa tapat ng bahay nila. Sana may experience na yun na-experience ko, guys, na pagod ka sa trabaho, gusto mo matulog, hindi ka makatulog kasi nagalagabong, parang inapok-pok maigi yung drums na ganyan. Kung piyesta naman, matagal na tapos na yung piyesta eh. Ano yung kada street piyesta? Wala lang, kasi matagal na ako dito nakatira, guys eh. Matagal na ako dito nakatira. Matagal na ako nagre-rent dito, guys. Halos 9 years na ako ngayon. 5 years sa previous. Tapos ngayon, 2021 to 2025. 4 years. So, 9 years na dito ako. Bumalik lang ako dito kasi dito ako eh. Ano problema nila sa akin? Hindi naman ako nangungutang sa kanila. Diba, guys? Nagtatrabaho ako. Hindi naman sila nagpapakain sa akin. Bakit gano'n? Ang ingay. Parang gusto ko nang umiyak. May pasok pa ako mamaya. Patulogin niyo naman ako. Ewan ko lang kung makakatulog yung nasa tapat dyan. Sa tapat ng kwarto ko. Kasi yung nasa tapat ng kwarto ko sa videos, yung videos na tumirehet, umalis. Siguro naingayan din sila, guys. Dito nga sa kabila, hindi na masyado na occupied kasi naingay sa tapat ng school. Hindi lang talaga sa tapat ng school. Pag wala ng school, napansin ko, may naglalarong mga bata. Hanggang alas 12, parang hindi sila inaalaga mabuti ng magulang. Napabayaan na alas 12, alauna ng madaling araw. Naglaro pa sa kalye. Nahayaan nilang makadisturbo sila ng ibang tao. Alam, sa amin, sa province, may care pa naman sa ibang tao. Like, oh, huwag kayo dyan mag-iingay kasi may nagpapahinga dyan tao, di nyo alam. Ganun, parang may respeto pa rin yung iba dun sa amin. Dito sa Makati, wala na. Nasa Makati ako, guys. Ang ingay talaga. Gusto ko na magreklamo. Yung kaibigan ko nga nagreklamo. Kasi nagreklamo siya. Marami na nagreklamo. Sa barangay pala nila, hindi lang siya. Baka naman lumabas na luka-luka na yun. Paano ako naging luka? Ako'y nagreklamo kasi hindi ako makatuos, sobrang ingay. Pwede ba ako magreklamo? Kasi gusto ko magpahinga. Gusto ko matulog. May pasok pa ako ng alas 2 mamayang hapon. Anong oras na? Kung matutulog ako 10, 11, 12, na 3 hours na lang. Papasok ko, sabihin ko sa mga kasama, hindi ako nakatulog. Ang ingay dun sa amin. Araw-araw na lang. Hindi healthy. Tingnan mo, nadidinig yung lalaki. Tulog-tulog siya. Pakinggan mo. Yan. May lalaki talaga maingay salita ng salita. Yan. Araw-araw siya yan. Sa gabi siya din yan, guys. Alas 10, alas 3. Pwede ba sila mag-practice mo sa lugar ng forward 4? Diba, guys? Hindi dun sa residential area. Nakaka-istorbo sila. Parang hindi naman sa province kasi may schedule ng exercise, guys. Hindi man araw-araw end the believer, Friday lang, ganun, guys. Pansinin nyo yan, guys, tuwing magbablog ako,
mapapakinggan nyo sila araw-araw. Mag-daily vlog ako. Pare-parehas yung kanilang mga ingay. Yun at yun din ang ingay nila. Everyday pare-parehas ang ingay nila. Yun at yun din ang ginagawa nila, guys. Sabi ko nga sa boyfriend ko, alam mo ba, yung tinitiran ko sobrang liit, mahal. Tapos ang ingay. Tapos paminsan, ginagamit pa siya, guys. Sabi ko nga, alam mo, ginagamit ka, ginagaya ka, yung nagapanggap na ikaw. Tapos, i-message ako. Tapos, pag nireplyan ko, magatawanan. So, sila talaga yung nagapanggap, guys. It means, taga dito din yung scammer na nagapanggap sa boyfriend. Meron dito, guys. Hindi ko naman sila grabe. Di ba yung pagpapanggap is a crime? Alam mo, mamaya papasok ako sabihin ko, alam niyo guys, hindi ako nakatulog. Hindi ko alam kung kakatulog ako, guys. So, gising ako ng 12. Anong oras na? 12 hours, 12 plus 8. 12 plus 8. So, 20 hours na akong gising. Tapos hindi pa ako nakatulog. Mamaya alas 2 papasok ako. Hindi ko lang kung nakakatulog pa ako nito, guys. Kasi may pasok ako alauna. Kasi pag ganun, kasi naliligo na ako. Naligo na ako eh. So, maliligo ulit ako. Okay, guys. Hindi maganda yung pakiramdam ko pag ganito. Sana hindi mangyari sa kanila yan pag sila nag-aaral mo, pag sila nag-trabaho sa mga anak nila. Yung hindi makatulog sa ingay. Sabi ko nga sa ako, Lord, sana magtrabaho na ako sa pangalan ko dito sa city. Kasi meron naman kami sa province. Kasi dito yung trabaho ko sa Manila eh. Dito ako may trabaho eh. Dito na ako nag-apply para hindi masayang yung aking deposit, yung aking pagtira dito, diba? Dito mag-stay ng 2 buwan yan. Dito na lang. Hanggang sa akin na regular na local government employee ako. Hindi naman porket nag-vlog ako ngayon, naluloka na ako about my feelings. About what I have experienced. I've been showing this to you. Maybe it can help others to realize na bakit tayo nag-iingay. Tayo lang bang tao dito? Bakit kailangan nating magsisigaw sa kalsada? Ngayong maraming residente nakatira. Ako kumakanta sa loob ng kwarto. Pero alam mo, tinesting ko yun, guys. Tinesting ko kung dinig sa baba. Hindi pala dinig sa baba yung kanta ko, guys. So, paano nila maririnig yung pagsasalita ko ngayon? Did that is mean? Yan guys, ano yun? Yung nag-google sila after niyan mag-iingay na naman. Next week, ganyan ulit guys. Tingnan nyo, daily vlog ko hanggang next week guys. Today is Saturday guys. Bukas mag-vlog ulit tayo. Experimentahin natin yan guys. Sa Lunes mag-vlog tayo ulit. Actually sa Lunes night shift ako. So experimentahin natin yan guys. Oh. Kasi last week so understood naman na piyesta talagang that's expected na maingay. Pero hindi naman dapat araw-araw. Isang araw naman yung pesta, diba?
ko guys. So, bukas mag-vlog ulit tayo early in the morning. And then mag-vlog tayo mamaya pag uwi ko na gabi. Alas 12 hanggang alas 2. Hindi na ako kakatulog guys nito pag ganito. Hindi na. Hindi na ako kakatulog nito guys. Yan, mas ingay. Araw-araw may events sa school. Parang araw-araw may event. So, see you later guys. Bukas ulit guys. Sabi ko nga, nalaloka na ba ako? Na-record ko. So, hindi pala. It means totoo. That means there's something wrong with it. Hindi sila care sa ibang tao. Ang care nila sa sarili nila. Hindi sila nag-care sa naiistorbo nila. Sa mga taong pagod sa trabaho. So, see you later guys at first. So, yun guys, nag-music ako para hindi ko sila madinig guys. Yun lang yung way ko para hindi ko sila madinig. Nag-music ako guys. So, kung may music ako, it means ayokong makadinig nila. So, may music ako. Then, maliligaw na ako, din ako matutulog. Kasi, pag natulog ako, malilate ako guys. Kaya, maliligaw na ako, magpapatayo ako ng buhok. Then, papasok na ako mamaya mga 1 to 2 guys. Hindi naman dapat ako mag-music. Dapat magpapahinga na lang ako. Para lang hindi ko sila marinig guys. Kailangan ko mag-music. The next day. So, hi guys! Good afternoon. So, ayun, nakatulog naman ako and nagising ako 5:45. Pero kulang pa yung tulog ko. Dapat 8 hours yung tulog ko guys. So, yun lang. Dapat 8 hours ang tulog ko. Hindi kasi ako sanay ng hindi 8 hours ang tulog para healthy ako. Kasi night shift ako ngayon. 2 araw akong PM shift then night shift. So, next day naman, morning naman ako. Ganun talaga ang schedule ng nurse. So, yung wallet ko kasi ganito, sa Miniso ko binili. So, nandito lahat subaw. Hindi kasi sa aking pouch hospital. So, bumili ako ng wallet for my ID. So, nandito yung mga ID ko. Tapos, bumili ako ng wallet na pang manipis siya. As in, super nipis niya. Ayan, no. For my ATMs lang naman. For my ATM. So, bumili ako ng wallet for my ATM. Ayan, nandito na. So, maganda siya. Super nipis niya. Ayan. Ayan. Mas manipis siya. I hope na magkasya. Dahil kung hindi, ibabalik ko na lang dito sa original kong wallet sa Miniso. Maganda naman sa Miniso. Nasira lang yun sa aking wallet na blue. Kasi sa sobrang dami kong ID ba naman. Tingnan mo nga naman. Yung ID ko 2, 1, 1. So, ilan ito? 5 IDs plus ID ko dito sa barangay. So, actually, dapat may ID kayo sa barangay niya. So, para masensus nila kung ilan yung nakatira sa barangay. So, every year, nagre-renew ako ng ID ko dito sa Makati, sa barangay na kung saan nandun ako. So, ayan, ito yung ID ko sa barangay. Ayan, may signature yan sa likod. Valid lang ito for 1 year. So, sa Marinduque, ganun din, may ID din ako doon. Sa Marinduque naman yun. So, yeah. Mas okay na may ID talaga, guys. Kasi nasa census nila kung ilan yung mga resident doon. So, that is the purpose of your ID. So, yeah. That's all. Yan lang dumating. Pero mas mauna itong dumating. Yung previous ko kasi order sa Lazada, di pa dumadating. 15 days na, hindi pa dumadating. Pinapakancel ko ayaw. Abang ko alam kung bakit. And then, umorder ako ng pizza sa Angels, guys. So, ang mahal pala nito, guys. So, 500 plus. Pero at least,
nasatisfied naman ako kasi nabubisit ba ako. Pag gano'n nabubisit ako, bibili ako ng masarap. So, ang mahal pala ng Angel's Pizza. Ganyan. Kasi sa hospital, may nagbibigay sa amin ng Angel's Pizza. Ibig sabihin, family size yun, yung malaki. Diba? Kalahin mo yan, guys. So, pag uwi ako, magdadala din ako ng pizza. So, mga dalawang family size ang bibilhin ko. So, ibig sabihin, mas malaki dito kasi yun. So, ito medium lang ito. 6 slice, 569 siya. So, pang ano ko siya, merienda, breakfast, and lunch na. So, syempre, nagda-diet ang lola. So, nag-tiktok ako kanina. Ayan. So, yun lang ang update ng vlog ko. So, ano tayo. Gusto kong pumunta sa SM. Kasi magtitingin ako ng makeup like that. Kasi wala na akong makita dito magandang makeup. Feeling, alam mo dati kasi bumibili ako dyan sa SM Manila ng mascara. Yung favorite kong mascara, nakalimutan ko na 1,000 plus siya. Nakalimutan ko na yung yung tatak. Pero pag nakita ko siya, maganda yung mascara na yun. Kasi lasting siya. Sa Avon kasi hindi ko gusto yung mascara. Ano kasi dito sa skin yung sa Avon. Pero yung sa SM Makati, yung sa mamahaling mascara, favorite ko yun, guys. Mga 1,400 yung mascara na yun. Talagang pag nilagay mo yun, walang buo-buo, guys. Kasi made in Japan yata yun. Or what. So, yeah. Titingin lang ako kung meron dyan panong favorite ko na mascara. Dyan sa SM Makati. Yun lang naman. Titingin lang ako. Hindi ko lang kung meron dyang nurse na makeup. May nagusto kong bilhin. Pero, may nagustuhan ako na nagamit sa face. Hindi kasi ako nagpo-post sa YouTube ko ng mga products. Kasi, hindi naman ako endorser. So, bakit ko ipo-post? Hindi naman yun sponsorial. So, di ba? Dati nagpo-post ako niyan yung mga sa Sophie Paris Martin. Since nag-COVID-19, nagsarado ang Sophie Paris Martin. Baka natamaan sila ng COVID yung mga empleyado. Kaya ngayon, sarado sila. Until now. So, yeah. See you later. Kasi night shift ako din. 2 araw ko. Nag-jogging ako. Sa isang araw. So, ayan. Nabili nyo, guys. Yan yung sinasabi ko sa inyo maingay. Lalaki siya. So, yun, kahapon, charge nurse ako. And then, ayun, okay naman, wala namang problema. Kasi, nung nasa 4 floor na kasi ako, high risk na ako. Kasi previously, ako ay charge nurse ng 6 months sa OB ward. Ngayon, nababa na ako sa high risk na ako, sa mahihirap na case na patient. Ngayon, lumipat ako sa taas, nag 5 days akong charge nurse night shift. Tapos, nag-charge nurse akong 2 araw. Tapos ngayon, 1 araw. Mas okay na inaano mo din na mag-charge nurse ka kasi para hindi mo makalimutan yung mga pag-aralan mo. Pero, sanay naman na ako. Paminsan kasi, madali lang eh. Meron lang talagang nagpapatoxic sa'yo. Alam mo yung... Pero yun, okay lang naman. Maganda naman. Pag ikaw kasi sanay na, okay na sa'yo, madali na lang. Masaya ka naman, like me, masaya ako sa trabaho ko. Kahit mahirap, kahit pagod. Importante, masaya ako. I love being a registered nurse. So, yeah. Mag-ano muna ako, magre-review muna ako. Pero maliligo muna ako para yung aking brain cells ay malamig. So, yeah. Sa mga nagtatanong dyan kung saan ko binili yung sombrero ko, I think binili ko to sa SM Makati. Yeah. I think hindi ko na po magkano, pero mahal itong sombrerong ito, guys. I love this stuff, guys. So, yeah. So, yeah. See you in any other day, guys. The next day.
2,000 years later. So, hi guys! Karating ko lang. Tinanggal ko yung puso ko kasi ano yun, hindi makaingay yung ulo ko. Tapos yun, ang pagod. Kasi naka 5 kilometer ako. Thank God. Naka 5 kilometer ako ngayon. Kasi dati 3 kilometer lang. So tired. Ayan dito, 5 kilometer. So, ayun, na-monitor ko siya. Ang pagod guys din. Kapag bumili ako nito sa Warma Bagong Take On. Hindi ako mag-realize. Ito naman kainin ko. Sa diet. And then ito tapos sa ginagawa ko. And bukas, morning shift ako. And then ako. Expecting ko guys. Kasi may naamoy ako na hindi magandang pabango. Although yung pabango ko is Versace. Versace jeans, ladies. Ay, so tired. Ang pagod. So, ayun. And yeah. Kasi may in-edit lang. Siguro baka next vlog ko baka ako mag-grocery agad. Pumunta sa SM. See you in the or next day vlog.